Thank you for attending today's hearing of the Committee on Migrant Workers, a subcommittee to the Committee on Health, chaired by Senator Bongo. At this point, I would like to formally start the Committee on Migrant Workers public hearing. And Comsec, will you acknowledge our guests today? Good morning, sir. Good morning, everyone. For today's hearing of the Committee on Health and Demography, joined with the Committees on Migrant Workers, Ways and Means, and Finance, Subcommittee on Overseas Filipino Workers Hospital. From the government, we have from the Department of Migrant Workers, Undersecretary Hans Leo Kakdak, Officer in Charge. From the Overseas Workers Welfare Administration, we have Mr. Alnardo Ignacio. From the Department of Health, we have Undersecretary Enrique A. Tayag with Director Melissa Sena. From the Department of Labor and Employment, we have Assistant Secretary Dominic Tutay. From the Department of Social Welfare and Development, we have Assistant Secretary Irene Dumlao. From the Department of Budget and Management, we have Ms. Nihal C. Abdulrauf Pakalna. From the Philippine General Hospital and the OFW Hospital in Pampanga, we are represented by its director, Dr. Gerardo Legaspi. From the Philippine Health Insurance Corporation, we have Dr. Adelina Messina. From the Governance Commission for GOCCs, we have Attorney Raimundo Aumentado Jr. From the OFW groups, we have from the BLASF Ople Policy Center and Training Institute, we have Mrs. Stella Ople Osorio. From the Center for Migrants Advocacy, we have Ms. Ellen Sana. And from the National Seafarers Day Committee, we have Attorney Dennis Gorecho. That will be all, sir. Thank you. Thank you, Committee Secretary. Good morning to the members of this committee, to all resource persons and guests. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito po tayo para pag-usapan ang kapakanan ng ating mga minamahal na OFWs. Unahin po natin ang OFW Hospital. Pagkatapos, mamayang alas 11, pag-usapan naman natin ang mga panukalang patungkol sa OFW Balikbayan Hub at importante sa lahat, ang tinatawag na financial literacy para sa ating mga OFW. So sa Ping OFW Hospital, diretsuhin ko na po ang debate dito. A few months ago, nakita ko mismo kung ano ang itsura at sitwasyon sa naturang ospital. Bagong gusali, pero wala namang laman. May mga doktor, wala namang mga pasyente. Nakabalot pa nga sa plastic ang mga kagamitan doon. Brand new, amoy bago. Ibig sabihin, wala pang ikinabang na pasyente ni minsan. Ngayon ba, ganun pa rin ang sitwasyon? May adjustments na ba mula sa DMW? Kailangan natin malaman kung kailangan pa bang magtayo ng ganitong ospital sa iba't ibang lugar ng bansa. Or, mas maiging magkaroon na lang ng OFW centers or wings. Mas mainam ba na ang DOH, ang mga siwa dito, imbis na DMW sapagkat ang DOH ay merong karanasan at expertise pagdating sa pamamalakad ng mga samot-saring pagamutan. May sapat bang pondo? At higit sa lahat, may kinabang pa talaga ang mga ating OFWs. Baka naman, nagtayo tayo ng ospital sa Pampanga, di mo na para sa OFW, pero kakaunti naman ang magikinabang. Baka naman may iba pang mga lugar sa Pilipinas na mas kailangan talaga ang ospital kahit hindi sila OFWs. We have to make sure that the establishment of an OFW hospital will genuinely benefit our OFWs at hindi lang ito pampapogi na proyekto. After all, OFWs are undoubtedly the pillars of Philippine society that bridge cultural divides and contribute immeasurably to our nation's growth. According to the Bangko Sentral ng Pilipinas, in 2022 alone, our OFW sent home approximately 36
billion US dollars, which accounted for 8.9%. Again, 8.9% of the Philippines' GDP, essentially fueling domestic consumption and boosting various sectors of the economy. These contributions go beyond mere remittances. As a testament to their hard work, each dollar or peso sent back to the country signifies an individual's dreams and aspirations coming true. May it be through a child's education being secured or a family's health needs being met. With that being said, as lawmakers, we have a duty to protect the overall well-being of our OFWs. Kailangan natin silang pangalagaan, lalo na ang kanilang kalusugan at ang kalusugan ng kanilang pamilya. So muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Now, let's start by asking the position of the DMW as regards to the OFW hospital. Yusek Hans Kakdak, para sa akin, mas makabubuti pa siguro maglagay na lang tayo ng mga OFW wings sa iba't ibang regional district hospitals ng DOH. Of course, pagdating sa screening, it has to be done by DMW kasi kaya naman may expertise doon sa mga OFWs na qualified, etc. Pero pag sa pamamalakad, ipaubayan na po natin sa DOH versus tatayo tayo ng mga OFW hospital sa iba't ibang lugar na napakamahal at mahirap ipatakbo. Hindi naman sa minamaliit ko ang DMW. Kulang po sa kakayahan ang mga tao dyan sa DMW magpatakbo ng mga ospital. Ano po yung pananaw niyo, Yusek Kakdak, sir? Yes, magandang umaga po, Mr. Senator, sa inyo at sa ating mga kapwa kawani sa pamahalaan. Kasama ko rin po, Mr. Senator, bilang pakilala lang po si Dr. Gap Legaspi, Dr. Gerardo Legaspi na namumuno ngayon sa OFW Hospital. To answer your question directly, Mr. Senator, ang position po namin ngayong umaga is that una po, kasi iba-iba pong topic or issue, so ang position namin ay specialty hospital ng OFW Hospital, and meron pong OFW Hospital na under direct supervision. Ang proposal po namin, under the direct supervision and control siya of the DMW, pero pwede po kaming makapag-enter into partnerships with the DOH and UPPGH and or other entities for hospital administration matters. Okay. Kasi OIC, Hans, like I said, when I went to the OFW hospital sa Pampanga, nadismaya ako. Nakita ko kulang-kulang yung mga gamot, hindi maayos yung kamada ng mga gamot doon sa pharmacy, sa halip na nakalagay sa cabinet, nakalagay lang dyan sa mesa, and then yung mga gamit hindi pa napapakinabangan. Para bang nakita ko hindi nauukol para sa isang DMW na bagong created na agency para magpatakbo ng hospital. Although maganda naman yung sinabi mo, meron kasing batas ngayon na pinapasa ng mga kasamahan ko sa Senado, yung tinatawag na OFW wing. What it is sa mga regional district hospital sa iba't ibang bansa, magkakaroon ng OFW specialty center. And then yan of course ay pamamahala ng DOH, and then kayo ang gagawa ng screening kung sino mga qualified. Like I said earlier, menos gastos pa versus kung magpapatayo tayo ng OFW hospitals. Pero sige, pagbigyan kita, magkano sa tingin mo ang kailangan gastusin sa bawat isang ospital, stand-alone na hospital building? Each building, magkano ang budget? Complete na Apo, Mr. Senator, ang position po namin sa aspeto ng wings ay kaisa niyo po kami
na mas maganda nga po na hospital wings or wards ang itayo. Kasi may direct instruction na rin po si Pangulong Marcos. Nung kapiling pa natin si Secretary Boots ay nagkaroon ng cabinet meeting. At ito po ang express instruction ni Pangulong Marcos. At sa pagkakaunawa po namin, nagtalaga na ang Department of Health ng rules and regulations sa pagkakaroon nitong mga hospital wings. So, ongoing na po ang implementasyon nito at nandoon po kami sa kaparaanan na yon na baka nga po mas maganda na hospital wings na lang po ang italaga, Mr. Senator. Kung doon po sa tanong nyo, magkano pagpapatayo, kung tatanawin yung budget nitong itinayong ospital sa San Fernando, Pampanga na donated by the private sector, ang naalala ko pong inilaan ng private sector noon ay 500 million. Pero yun nga po, Mr. Senator, sa ganang amin ay hindi na nga po kailangan na magtayo ng ospital, kundi hospital OFW wings na lamang. Okay. Mr. Ignacio, admin ng OWA. Sa ngayon, meron kayong tinatawag na action plan. Sa inyo pala, okay. Yung OFW hospital, nakita mo naman siguro sa Pampanga. At kayo po siguro nakabisita na rin doon. Nag-observe na rin po kayo. Alam na ba ng marami nating OFW doon sa area? Ano bang region yung Pampanga? Is that Region 3 po, Three? Your Honor. Okay. Nag-survey ba kayo kung ilan yung OFWs, yung family nila within that area at ilan ba ang pwedeng Your Honor, ng mga OFWs in that region? we'll provide you with the numbers, but our regional office po, yung Region 3, yun po ang namamahala. At ang OWA po kasi, Your Honor, recommendation lang po at referral ho ang aming role pagdating sa OFW Hospital mula po nung nalipat po sa DMW. So, yung role po namin ay dumadaan lamang sa aming regional offices and then nagre-recommenda po kami sa OFW Hospital. But if I may add, in relation po doon sa binabanggit yung wing, ang OWA po, panahon po na magkatrabaho po kami ni Yusek Hans, meron pong OFW wing na nandun sa Misamis Oriental. Na ngayon po, it can be looked at as a model of what you are proposing, Your Honor. Ito po, dedicated po sa OFW sa Region 10. At kapartner po nito ay may 7 ospital na ang role din po ng OWA ay nagre-refer ng mga patients for zero billing. Yan po yung aming setup ngayon na pwede ho natin masilip at i-recommenda po rin namin. Kaya yung sinasabi ko kanina, doon sa OFW wing, pamamahalaan yan ng DOH, pero pagdating sa recommendation, pagdating sa screening ng mga pasyente, tingnan yung qualification ng mga pasyente, whether outpatient or inpatient, dadaan sa inyo. Paano naman yung mga kamag-anak? Is it only OFW or kasama ba yung mga kamag-anak at to what degree sa mga kamag-anak ang makikinabang sa OFW wings? If I remember very well, when the OFW po ay ni-launch, ang binanggit po rito, mga pati kamag-anak, ang pati anak, lahat po ay ililibre doon sa ospital. So, immediate family? Immediate family. Even mga pinsan, cousin? I think Yusek Hans can answer that better. Dapat we have to have standard to follow as to sino yung qualified. Kasi hindi naman pwede, baka mamaya lahat pati kamag-anak hanggang sa mapupuno na. Hanggang anak at asawa po at yung nanay. Lampas po doon medyo limitado na po. Okay. But of course, ang aming pong concentration talaga kapag yung OFW referred to us, ang aming pong dinadala doon sa OFW hospital.